upang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Lalas na ang pangungkulan tatalakay sa mga pangyayari at naganap sa loob at labas ng ating bansa. Pag-uusapan ang anumang usapin ito sa issue ng lipunan. At ngayon, narito ang ninuos ng editor, ang Bisayang Editor, si Kuya Wayne Laudo. Okay, sa mapagpalang araw ng Martes sa inyo pong lahat, mga giliw po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Welcome po naman sa palatuntunang issue ng lipunan. Issue noon, issue ngayon, issue magpakailanman. Ako po ang iyong lingkod, ang Bisayang Tisoy. Matungal na naman eh. Wayne Espinio Lawson po lamang at samahan niyo po ako sa loob po ng ating mga pagtalakay. Sa loob po ng 2 oras. Naku napakarami po tayo pag-uusapan ngayong mga panahong ito mga kaibigan, mga kapatid, mga kakapamilya, mga kapanalig, mga kadugo at syempre mga kasador. Ano nga bang mga init na issue sa ngayon? Ayan. Mainit pa rin, siyempre mga kaibigan, yung mga presyo ng mga bilihin. Sa ating bansa na talagang marami ang problematic na ating mga kababayan. Yan, diba? Pero ano nga ba ang kinakailangan? Dapat nga tayo ay umasa na lamang ba sa mga ayuda? Sa mga akap dito, akap doon. Ayan. Habang ay pinaiiral yung mga akap na yan, marami naman ang kumikita dyan sa mga akap dito, akap doon. Kaya nga mga kaibigan ng ating bansa, ano kaya ang pinaka dulo na aabutin sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talaga bang makakabalik? Makakabalik ba ang mababang presyo ng mga bilihin natin o magpapatuloy hanggang sa dulo ng walang hanggan? Ngayon, isa po sa mga problemado pa rin mga kaibigan, ito pong ating mga maliliit na kababayan na wala po talagang tiyak na pagkakitaan, walang mga hanap buhay na masasabi nating may regular na income. Bagamat ginagawan po ng paraan ng ating pamahalaan, pero sapat ba yung tulong na kanilang ginagawa sa atin, mga maliliit na kababayan? Dahil matagal pa po ang 2028 national election, ay ngayon pa lamang ay nagsisimula na po yung mga politiko natin. Kaya nga habang sila ay abala, nakakaligtaan naman po mga kaibigan yung kanilang serbisyo publiko sa mamamayan. Kasi nga naman mga kaibigan, mamamayan, mga kababayan ko, kung bakit sila ay kampante, ay hindi po sila magugutom kahit ano pong mangyari. Hindi po sila malilipasan ng gutom sapagkat sila po ay kumpleto sa rekados sa bahay nila. May katulong pa. May taga silbi pa sa kanila. Sino po yung aking tinutukoy? Siyempre, nariyan sa Malacanang, ang nariyan sa Senado, ang nariyan sa Kongreso, yung ating mga chief executive sa mga lokal na pamahalaan. Di ba sa harap ng buhay?
Meron ba kayong nabalitaan mga kaibigan na matapos manungkulan halimbawa yung gobernador, yung congressman, yung mayor, yung kapitan del barrio naghirap? Aba parang wala akong matunugan at wala akong nabalitaan na yung dating walang-wala nung matapos ang kanyang panunungkulan bilang opisyal ng gobyerno ay lalong nawalan. Di ba? Lahat ng pumasok sa gobyerno ay wala hong naghirap. Halos 99.9% mga kababayan ko ang talagang lumago ang buhay. Bakit po mayroon pang 1% na natira? Kasi nga naman, depende ho, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mga kapanalig, mga kapamilya, mga kapuso, at mga kasador. Depende ho sa tao, sa kanilang mga panunungkulan. O, hindi ba? Kasi bakit? Kasi meron ako nabalitaan Kuyang Arnold, Kuyang Alan Bordillos, na mataas ang ranggo sa pulis. Nagretiro, Colonel. Pero bakit nauwi sa parabang naging taong grasa ang dating ng kanyang pamumuhay? Oh, di ba? Kaya napakahirap po na minsan yung karangyaan na tinatamasa ng bawat isa na karamihan sinasabi nga one day millionaire. Pagdating ng panahon, dahil ubos-ubos biyaya, ano ang mangyayari? Di nga mga kaibigan. Kaya nga mayroong pasubali na 1% doon sa 99.9%, may 1% na hindi ho lahat ng nagkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno ay naging matagumpay sa buhay. Bakit? Ay inuna yung karangyaan Di ba? Yung one day millionaire. Kaya nyo imagine sa ngayon, yung ranggo na colonel sa ating PNP at sa AFP natin. Aba, kung hindi ako nung nakakamali, Kuyang Arnold, ay 100,000 na ang sinisildo ng mga yan. Sa ngayon sa ngayon. Pero yung aking naging halimbawa sa inyo, yung kanyang kapanahunan, yung tao na yun, na naging opisyal ng ating PNP, ay hindi pa ganun kalaki ang sweldo. Pero hindi na bababa sa 50 milyon 50,000 ang isang buwan nun. Noong mga panahong yun, sigurado ako. Kasi nagretiro sa Lieutenant Colonel. Ay, automatic yan. Sabi nga, tataas nga ng konti yung kayang ranggo, magiging Colonel. Ay, siyempre, dahil ubos-ubos biyaya, ano ang nangyari sa buhay? Kapag sinamahan ng lahat ng bisyo sa buhay at nagiging etsapoyer ang pamilya, ito mga kaibigan yan po ang masaklap na katotohanan. Bakit? Sa dakong huli, dahil maaari siguro hindi naging magandang halimbawa sa kanyang pamilya, ano nangyari? Napariwara yung opisyal na kaibigan ho namin ni Paring Alan yun kilala ni Paring Alan yun, yung opisyal na yun na pulis dati. Kaya wag ho tayo maging kampante dahil marami kayong kaperahan ngayon, ang akala nyo hindi magwawakas at hindi mauubos. Bakit? Sinamahan lahat ng bisyo sa buhay di ba? Yung tinatawag nating ABS, hindi po ito estasyon ng telebisyon. Yung po yung alak, babes, at saka sugal. Di ba? Pag yan ang inyong bisyo, sigurado, ubos puhunan. Kaya napakabigat na bisyo yan. Alak, babes, at saka sugal. Siyempre sa sugal, sama-sama na yun. O di rin yung S, maging sabong. Di ba? Sama-sama na sa bisyo na yan. Natural, puhunan dito, puhunan doon. Kaya kahit malaki yung kanyang naging pensyon, ubos biyaya, dakong huli, baon pa sa utang. At ang mabigat, yun nga sinasabi ko sa inyo, parang naging pariwara. Napariwara yung opisyal na yun. Kung sino man siya, naway sa mga langit po ang kanyang kaluluwa. Yun po mga kaibigan, isang halimbawa lamang. Maging hindi ka opisyal ng gobyerno, maging pangkaraniwang mamamayan. Marami na po kaming na-encounter
na talagang kaya nga ang aming grupo sa Kasado Broadcasting Service, family-centered, God-centered po ang amin. Sapagkat ang una po natin dapat tingnan at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon, hirap at ginhawa man ng ating dakilang lumikha, wala nang iba eh. Yun lang po ang ating sandalan, sandigan sa lahat ng pagkakataon. Hirap at ginhawa man. Bagamat sa ngayon, sabi ko nga, yung hirap, nariyan. Natural, ang ending yan, dahil nagtiis ka, naghirapan mo, baka ang susunod na pagkakataon ay aani naman sa mga tinanim na kabutihan sa ating kapwa. Pero ang mahalaga, tayo po ay masaya sa ating ginagawa. Hindi po tayo nag-aagrabyado sa ating kapwa, bagkus tayo ay tumutulong sa mga naagrabyado. Ngayon, in return, kasi sabi nga nasa banal na kasulatan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi ba? Ako ay naniniwala dyan. Wala na pong iba. Nothing is impossible sa ating dakilang lumikha. Kaya nga lamang, lahat po ay may dumadaan sa mga pagsubok. Ayan. Yan po. Kaya doon sa programa ng ating si Kuyang Arnold Aceveda na Muko sa Gabay at Patnubay, yan po dapat ang inyong pinakikinggan lagi. Kung paano maitutuwid ang tamang direksyon sa pamilya at lalo po sa mga magpapamilya pa lamang. Ano ho? Ngayon, dahil nako ilang linggo na lamang Kuyang Arnold, ngayon po ay 4 ha. 10 days to go. At pihado, nalaganap na naman ni mga kritis at mga whistle bomb. 10 days to go. Araw na ng mga puso. Ayan. Kaya nga, ayan. Maging maingat, mga kaibigan, sa pagkain, ha? Kasi may sinasabi na may mga lugar sa ating bansa na mayroon pa rin epekto o apektado pa rin ng mga red tide, ha? Lahat kay Kuyang Dan Torbeles, ingat sa pagkain, ha? Yung mga may red tide ng mga tahong, mga seafoods, napakahirap niyan. Kaya ingat ho, mga kaibigan. Kung kayo po ay kakain ng tahong, siguraduhin yung pinahugasan niyo mabuti sa inyong commander. Kasi minsan may mga buha-buhangin yan, Kuyang Arnold eh. Diba? Pero pag sigurado namang sariwa, ganun pa rin, linisin pa rin dahil di natin masabi yung mga mikrobyo sa mga shellfish na naroon sa kakainin natin. Kaya dapat maging maingat. Dahil hindi natin batid, lalo ngayon, na maraming mga pagkain na hinahaluan ng formalin, ibinababad sa tubig. Di ba? Isang halimbawa dyan, Kuyang Arnold, isang pamamaraan para hindi mangitim, yung langka na ginayat. Di ba? Mayroong mga inilalagay dyan, hindi natin batid pare-pareho. Akala nyo, sariwang-sariwa kasi maputi. Pero katotohanan, mayroong chemical na inihalo dyan. Kaya hindi nagbabago yung kulay. Di ba? Yun ang mahirap dyan. Ay paano kung hindi kaya ng inyong immune system? Diyari ang inyong bituka. Yari ang inyong lalamunan. Kapag ang langka na iyong binili sa palengke at nakababad sa tubig dyan ay puting-puti, I'm sure mayroong chemical na ibinuhos dyan. Oho. Bagamat ang langka, hindi basta nagbabago ang kulay, yung gugulayin na langka na tinalupan na, baka mamaya iniisip nyo, paano babagong kulay, hindi man tinalupan ng balat. Oo nga naman. Binabad lang sa tubig, kasama yung balat buong langka, talagang hindi babago kulay. Ibig ko po sabihin mga kaibigan, yung pong langka na tinalupan, ginayat, pagkatapos ilagay sa tubig. Bagamat yan ay, hindi naman agad yan ay nawawala, at nagbabago agad ang kulay dahil may tubig, malaking bagay din. Pero pag tumagal na, inabot na ng magdamag at ganun pa rin ang kulay niyan, ay malamang mayroon nang inihalo dyan na chemical. Kaya nga yung ibang mga isda, akala nyo sariwa pa rin. Yun pala, yun ang mga hinahaluan ng formalin. Oh, bakit ko nalaman yan? Ay meron ko tayong mga kaibigan ng mga fish vendor eh. Tatanong, bakit pa yung isda nyo parang sariwa pa rin lagi ah? Ilang araw na bago dumating dito ah. Galing sa nabutas. O, di ba? Sariwa pa rin. Yung pala may mga sekreto dyan.
Di ba ang formalin, saan ba ginagamit ang formalin? Para hindi magbago yung composition ng katawan. Katawan ng isda at maging yung katawan ng tao. Ay, di ba ginagamit sa embalsamo yan? Oh, yan. So, yari, mga kababayan. Good morning at maligayang panunood at pakikinig sa grupo ng Gabay at Patnubay. Siyempre, kay Kuyang Arnold Acevedo Namoko, ang host at producer ng Gabay at Patnubay. Siya po ang ating program director. Good morning din po sa inyong lahat. At dyan sa grupo ng Viva KPP, Divine Healing, ang grupo po na nanonood ngayon. At good morning po, Kuya. Sa issue ng lipunan, kami po ay nanonood sa inyong paratuntunan dito sa Mindoro. Ayan, mga taga Mindoro. Sa lahat po ng mga Mindoreño, alam ko na may mga lugar dyan na medyo inaabot po ng mga bagbaha. Ito mga nagdaang araw. Baka hanggang ngayon, yung iba pa, yung Kuyang Arnold, hindi pa humuhupa yung tubig. Talagang may mga lugar po na mga binabaha na po, mga kababayan. At doon po sa ating mga kababayan nga pala dyan, sa Negros Island, dahil doon sa patuloy pa rin problema sa Mount Canlaon, ano ho? Talagang kawawa yung mga mayan natin na naroon pa rin sa mga evacuation center. Ilang libo po mga kaibigan. At napakahirap po na tumira kayo sa isang lugar na hindi kayo komportable. Ano ho? Talagang napakahirap. Unang-una, mainit. Pangalawa, hindi kayo komportable dahil yung comfort room, minsan, sa dami ng mga nakatira, na mga evacuees natin ay hindi naman ho talaga pwedeng makasabay-sabay at hindi rin ho maiwasan na magkaroon ng mga hindi ka nais-nais na mga amoy dahil yung mga kabataan hindi naman po 24 hours lagi naka-diaper si mga yan at wala man pagkukunan pambili ng diaper. Natural kung saan abutin hindi ho makukontrol ng sino man yung bata pag inabot na talaga. O di ba? Pasintabi po sa mga kumakain. Kaya kaawa po yung ating mga evacuees na apektado po ng pag-alboroto ng Mount Canlaon. Can you imagine, December pa ho sila nailipat sa mga evacuation center, pero hanggang ngayon, ang iba hindi pa rin ho sila pinapayagan makabalik yung sa kanilang mga tahanan dahil may panganib pa rin po. At ang kailangan lang dyan ay matugunan, matulungan, bagamat halos 100 milyon na ho, mga kaibigan na naibibigay na tulong sa mga evacuees natin, pero hindi ho sapat. Iba po talaga ang pakiramdam ng isang pamilya kung kayo po ay nasa sariling tahanan. May ulam o wala, may pagkain o wala, yung komportable na pamumuhay at panatag ang kaisipan ay iba ho ang pakiramdam. Yan po ang katotohanan mga kababayan ko. Kaya ngayon, ito napapanahon na dahil ilang araw na lamang Kuyang Arnold, magsisimula na ang kampanya ng ating mga national candidates. Ito po yung mga senador at ganun din yung mga grupo ng mga party list. Ano? Kasi national po in scope yung ating mga party list. Hindi lang ho sila sa isang probinsya. Ano? Unlike doon sa mga district representative natin, yung mga kongresista natin, mga pang-distrito, ay ilang bayan lang ho ang kanilang mga nasasakupan. So dito, pag nagsimula na ang kampanyahan, kaya nga inaano ngayon, may nagmumungkahi na lahat ng senatorial balls ay dumalo sa isang debate. Ito po mga kaibigan, yung debate, yan po makakakuha ng idea yung ating mga botante. Kung sino po yung mahusay magpaliwanag at ano po ang mapupulot na aral ng mga nanunood at nakikinig at lalo na po sa mga kabataan, yung mga nag-aaral ng mga political science, ano po? Malaking bagay po sa kanila yan. Yung mga kandidato na talagang maaasahan mo. At ano ang mga plano. Kaya nga sinasabi ng COMELEC na uobligahin nila ang lahat ng mga kandidato. Sa aking pagkakaalam, may kulang na 70 yata yung senatorial candidates, mga kaibigan. Ang kukunin dyan ay 12 lamang. Ano, 12 candidates lamang ang pwedeng pumasok sa top 12 ng mga kandidato dyan. Ngayon, malalaman po natin yung pagalingan, pahusayan kung sino at alin sa mga kandidato yan ang may pinakamagandang plataforma de gobyerno at kung kaya ba niyang panindigan at kaya niyang pangatawanan yung kanyang mga programa. Ano ho?
Kaya napakaganda at napapanahon. Kaya sabi ko sa debate kasi mga kaibigan, yan po ay bahagi ng demokrasya natin. Ang oras po ay 10 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Napakaganda ho nagkaroon ng debate. Yung mga bago, yung mga dati na. Kaya nga meron ako napanood isang araw na talagang ito hindi ho kayo sinasabi na suportahan ninyo. Itong si dating PNP chief. Ngayon po ay Senador Bato de la Rosa. Ano, napakaganda na kaya mga sagot, lahat ng mga tanong, direktang nasasagot, walang kaligoy-ligoy, walang pasubali. Kaya ngayon isang kongresista na kung makapag-akusa, ay ganun na lang, itong si Franz Castro, na ibinalik sa kanya yung tanong, ano nangyari sa kaso mo? 'Di ba convicted ka? O, tahimik siya. O, 'di ba? Kaya napakahirap kasi mga kaibigan. Sa totoo lang, huwag kayong mag-akusa sa kapwa ninyo. Yung pala, mas matindi pa pala, yung, pag ibinalik sa inyo, yung inaakusahan ninyo, ang yung tanong, o di sa poll, itong si Congressman Franz Castro naman, party list nito. Di ba? Na sasabi, may kaso nga to sa child trafficking yata, kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Diyan sa Mindanao. O, ano nangyari? O, di tahimik siya. Kaya, kumbaga, wag mong ituro-turuin ang ibang tao, kasi hindi mo napapansin, yung daliri mo, tatlo nakabalik sa iyo. O, di ba? Tatlo nakabalik sa iyo habang itinuturo mo yung isang daliri mo. O. Kaya ngayon yung golden rule at tinatawag natin mga kaibigan, wag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin sa iyo. Wag mong gawin yung masama sa kapwa mo kung ayaw mong gawin din sa iyo na masama. Sapagkat siguradong hindi mo magugustuhan. Ganun lang po yun eh. So ang pinaka-bottom line, respeto. Respeto sa bawat isa. Magkakaiba man ang pananaw, ang mahalaga respeto. Ngayon, doon sa mga opposition, mga kababayan na nariyan sa mga lansangan na talagang panay ang rally dahil kailangan daw na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, pag na-impeach ba si Vice President Duterte, si Sara, makukulong ba? Yun ang tanong dun eh. Makukulong ba siya pag na-impeach? Oh. At sino ngayon ang papalit na Vice President? Oh, yun ang katanungan dyan eh. Kung mayroong mga impeachable, abay, napakarami lahat dyan. Oh, sige. Kasi nga, ang gigiit, winaldas ni Vice President Sara Duterte, ang sinasabi na magkano yun, 125 million ba yun? Na hindi daw may paliwanag, na naubos within 11 days na nagastos ng ganun. Ngayon, lumabas na ba ang final result doon sa COA? Yung audit, meron na bang final audit ang COA? Kung talaga may ninustay nga ba o wala? O hindi ba? So yun ang mabigat. Yung mga ngawa ng ngawa, hindi mo na kaya maghintay kung ano ba naging resulta sa COA report. Kasi nga, pag hinaluan ho mga kaibigan ng politika at ambisyon, hindi na ho titingnan yung legalidad. Ay bakit? Ay halos, kung hindi ako nagkakamali, halos lahat ng ahensya natin puro may confidential fund, intelligence fund. Oh, sa Kongreso ba wala? Wala kayong intelligence fund dyan? Wala ba kayong confidential fund dyan? Oh, sino magsasabi na wala? Kaya nga kakaramihan ng mga dyan, palusot eh. Di ba? Kaya nga, yung nag-aakusa, naibabalik sa kanya yung akusasyon din. Bakit? Ay, di ba ang mabigat na nag-aano kay BP Sara, di ba ang ating Speaker of the House? Si Waray. Ay, maupay nga tayo. Ay mo, House Speaker, Martin Romualdez. Maupay nga tayo. Kamusta? Mga taga-Tacloban. Aha, dyan sa Leyte. Ito po si Speaker Martin Romualdez. Ang tatay po niya ay dating gobernador sa lalawigan po ng Leyte yan. Si Benjamin Romualdez nung araw. O, di ba? Kung tawagin niya ng kanyang parayaw si Kokoy, bakit ko alam? Ay, dyan ako nag-aaral sa Tacloban City. Sa Leyte Institute of Technology nung araw. Ay, Tubong Waray din po ang inyong lingkod. Pero nakita ko ba ang improvement ng Tacloban after ng Yolanda? Ngayon marami pa rin nagreklamo. Yung mga apektado ng Yolanda. Na dapat yun ang inatupag, itong si House Speaker Martin Romualdez, yung mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda.
May mga project nga na mga housing project. Katanggap-tanggap ba na mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda, na terhan? Maayos ba? Oh. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan ko, ang problema sa gobyerno natin, pagka may naupo na iba, yung continuity, yung continuous project na dapat isinasagawa, ay hindi. Magbabago ng formula. Dapat yan, kung ano ang hindi natapos ng previous administration, tingnan ninyo. At i-improve pa ninyo. Dapat ganyan ang sitwasyon natin sa ating bansa. Hindi. Pag-create kayo ng ganito, meron tayong housing project na kailangan 6 na milyon ang magkakaroon sariling bahay. Ngayon nangalahati na nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang termino. Di ba? Mahigit kalahati na. Di ba? Nakailang milyon na ba? Meron na bang mga 2 milyon? Halos wala pa nga yata 1 milyon ang totoo talaga magkakaroon sariling bahay. Yung housing project ng gobyerno, matagal ng panahon yan, mga kabayan ko. Hindi lang yung dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang may project niyan. So nagbago ng administrasyon, kaya nga itong nagkakaroon ng, sabi nga ng mga salitang kanto, nagkakaitot-itot yung ating bansa Dahil lahat puro magagaling. Sama sila magaling. Ang kulang sa ating gobyerno, yung implementation o yung enforcement sa mga programa na mga katotohanan. Kung ano ba ang programa ng nararapat sa ating mga maliliit. Yung po ang kulang. Enforcement. Sa mga batas, ang dami nating mga batas, mga kaibigan. Pero anong problema? May batas nga. Pinatutupad ba? Nang maayos. Di ba hindi? So, napakahirap. So, sino ba ang dapat magpa-implement dyan? Kasi, yung ating mga mababatas, ayan, may reaction na naman dito Habang 17 minuto makalipas ang 11 ng tanghali, ayan, 18 na. Ang trabaho ng mabatas, ayan, ay mag-create ng batas na maaaring pakinabangan ng taong bayan. Diyan sa Kongreso, siguro ko yung bibilangin may mga batas ay libu-libo na ang batas natin sa ating bayan, sa ating bansa. Pero ang katotohanan, ano ba ang nangyayari sa mga batas na yan? Meron ba? Napapatupad ng ayos? Meron ba nagagampanan yung dapat magpatupad ng maayos na programa ng ating gobyerno? O lagi lang inaabangan kung magkano magiging budget ng bawat departamento? Masakit pakinggan, pero yan po ang katotohanan mga kaibigan Huwag ho tayo magbulag-bulagan sa katotohanan ng issue. Hindi ba? Sabi nga, labanan ng fake news. Tayo po hindi nagbibigay ng fake news dito. Totoo yung sasabi po natin. Practical ang application po ng Kasado Broadcasting Service sa mga nangyayari po sa bayan. Hindi ho fictitious at suspicious sa mga balita. Yung po ang aming nakikita at nararamdaman po ng ating mamamayan. Kung ano pong nararamdaman ng taong bayan, yung po ang ating ipinarating sa ating pamahalaan. Kaya wag siguro mga kababayan natin, wag niyo isipin na kami ay sumusuporta kay ganito, sumusuporta kay ganun. So kung may sinusuportahan kami, amin lang 'yun. 'Di ba? Ginagalang din namin ang inyong opinion. Pero yung opinion ng programang ito para sabi nga, i-educate natin ang ating mga kababayan. Bagamat pagdating ng maging eleksyon, marami ang nakikinabang. Bakit? Naglalabas sa mga pera ng mga politiko. 'Di ba? Magbabahay-bahay pa yan. Talagang alamin, kayo ba, ano ba ang inyong ulam? Kunwari, makikikain. Magkakamay pa yan. Kahit na hindi magukos ng kamay yan, makikidampot dun sa kanin na nakalatag sa daon ng saging Kuyang Arnold, yung budol fight, makikikain si kandidatong senador, kandidatong congressman, at talagang makikiride doon sa hirap ng buhay. Kumbaga, kung tawagan yan, down to earth. Ayan, di ba? Down to earth sila. Pero ang katotohanan yan, pag alis doon sa kung saan siya galing nakikain, namaya sasabihin kanyang sekretary, bodyguard na, bilisan mo, pakikuha mo yung mineral water, maghugas akong kamay. Akin yung alcohol. Di ba? Kung yung ulam alam niyo ba yung bagoong? Yung alamang. Di ba? Tawagan sa waray yung budo. Ito po yung mga nadibuti na pang-ulam, ang maalat. Siyempre, pag hinawakan mo yan, lalim mga maliit na isda, masarap iulam. Pigaan mo ng kalamansi. Ay nako, talagang mapaparami ka ng kain Kuyang Arnold. Pero, doon sa mga politiko
na lumaki ng sabi nga na golden spoon and golden fork ang kanilang gamit, abay hindi sana magkamayan. O, di ba? Pagkatapos niyan, magmamadali yan, mga ilang subo lang, hahagilapin yan, ang mineral water panghugas sa kamay. Sabay nun yung matapang na alkohol. Ganun po ang katotohanan. Huwag po tayo magplastikan. Kasi hindi ho tayo bata sa ganitong larangan. Alam na po namin ang mga liko ng mga politiko kung ano ang totoo at saka yung hindi. Ngayon, mayroon na naman nagpapanukala dyan sa Senado na gawing 6 na taon ang panunungkulan ng mga barangay and SK official natin. Aba, talagang ang galing. Ang galing na nakaisip niyan. Ngayon, dahil hindi nagkasundo sa 6, gagawing 4. Ibig sabihin, pag yan ay naipasa, mga kaibigan, ang susunod na eleksyon ng barangay and SK election is 2027. So, 2 taon pa magpapasasa yung mga barangay official na sabi nga ng ating mga kabayan, unproductive. O, diba? Ibig sabihin, sinabi nga unproductive, talagang inutil yan. Ang iniisip lang yan, kinsinas katapusan. Dilhin siya dito, dilhin siya doon. Pero doon sa mga barangay official na functional, kung tawagin namin, ay walang problema kahit abutin 10 taon yan dyan eh. Bakit? Binibigay sa taong bayan yung tamang serbisyo publiko sa pangangailangan ng kanyang mga kabarangay. Pero yung mga nangumuno sa barangay na hindi po natin miniminus yung kawalan ng mataas na pinag-aralan sapagkat hindi ho nasusukat sa mataas na pinag-aralan yung tunay na serbisyo sa mamamayan. Aanhin mo, tapos ka lahat ng mga degree courses, lahat ng mga masteral, meron ka na barangay kapitan. Di ba? Lahat na, may doctorate degree ka pa. Pero ang katotohanan, hindi yun naman nakikita sa'yo yung tunay na serbisyo publiko sa mamamayan. Bakit? Ay elitista ka nga eh. Ang alam mo lang paano magkakitaan, paano ka kumita, samantalang yung mga kabarangay mo ay naghihirap. O di ba, ultimate mang basura, hindi mahakot ng maayos. So, yan. Kaya minsan, yung sinasabi natin na hindi po sukatan ang mataas na pinag-aralan. Ano mang posisyon sa ating gobyerno, bagamat advantage po yan, doon sa may mataas na pinag-aralan. Bakit ang hindi? Siyempre, yung idea, ang kaalaman, mas lamang doon sa mas mababang pinag-aralan. Pero, kung mayroong sinseridad ang namumuno, lalo sa barangay, kahit hindi ka degree holder, hindi ka doctorate degree, hindi ka master degree, o di ba? Kung kaya mong ipatupad at ramdam mo yung pulso, yung damdamin, yung hirap ng taong bayan, hindi na kinakailangan ng mga masteral degree dyan. Yan ang katotohanan. Magserbisyo ka ng tama at tapat sa bayan. Dalihat, medyo ano ko mga ito. Mga message dito eh. Ayan. At balikan ko ito nga. Oh. Sana 2 years lang. Super sama ng palakad ng nasa barangay namin ngayon. Sana di na muling maging bulag ang mga taga-barangay Nara, Gloria, Oriental, Mindoro. Sana iboto ang tunay na maglilingkod. Yan, tunay na maglilingkod. Hindi yung sa una lang magaling. Tama ka dyan, Kuya Vincent. Manalo makatangay. Tama, yan ang aking pinupunto. Tayo po, hindi manghihinayang. Kasabi ko, kahit abutin na 10 taon yung barangay kapitan eh. Barangay kagawad eh. Kung effective. Sabi nga, functional. Pag sinabi tayong functional, gumagana. Lahat ng mga proyekto at programa may pakinabang ang kanyang kabarangay. Yan pong sinasabi nating issue dyan. Ayan, kayang Londa pare. At magandang umaga. Sa langka, masarap yun. Lalo kung ito ay gatan ako. Tapos haluan mo ng dilis, bulad. O yan, ayan ang tuyo. Labahitan ako, Kuyang Lando. Napakasarap niyan. Ayan, maupay nga udtuay yun dyan sa Cavite ha. Ito sinasabi natin. Kaya yung reaction dito ni Kuyang Vincent. Tama-tama yan. Yan, magandang umaga kay Ate Malu, De Leon, Makatangay. Yan, siguro sa Mindoro din po ito. Ito po tayo pinag-usapan dito. Kaya po, yung grassroots, dito po kasi dapat na ibibigay yung tamang serbisyo ng ating gobyerno. Yung ugat ng problema, yan po ang dapat sinusolusyonan ng namumuno sa ating pamahalaan. Kaya sabi ko nga po sa inyo,
Yung mga nariyan sa Malacanang, lumaki po yan, natatawag ko nga po na yung golden spoon and fork eh. At pagkakakain sa lamesa yan, mayroon pa yung tawag doon, o yung Arnold, bibero ba yun? Inilalagay dito sa kwelyo para pagka mabagsakan ng patak ng ulam o kaya ng sabaw, talagang O, di ba? So yan, ay doon sa mga angkan na mga hari. Ay, paano yung pangkaraniwan nating kababayan na makikita yung mga bata naglalaro sa lansangan, walang tsinelas, walang salawal. Yun po ang concern natin ng programang ito at ang Kasado Broadcasting Service. Dahil sa tagal ng panahon na may programa ang gobyerno natin sa kahirapan, bakit hanggang ngayon nagpapatuloy? Na hindi ma-resolve yung problemang yan. Gayong trilyon, bilyon, daang milyon ang pera na nalulustay ng sino man mga politiko sa ating gobyerno. Kung yan ay nagiging makatotohanan ng proyektong yan at programang yan, kaya sabi ko sa inyo ng mga nakarang program natin, na dapat ang ating pamahalaan, wag ho nating bigyan ng bigyan. I-dole out natin puro pagkain sa kanila, bigyan po natin sila ng pagkakakitaan, ng hanap buhay. O, kung ang programa ng national, ibinababa sa local, official, at ipatutupad ng ayos ng mga LGUs, palagay ko, may ibsan yung problema sa kahirapan. Pero bakit hindi nangyayari? Kasi nga, yung mga nariyan sa itaas, hindi naman nila ramdam, sabi ko sa inyo, kahit ilang ulit kong sabihin, na yung mga yan, hindi makakaramdam ng gutom yan. Laging advance pa nga ang merienda niyan eh. Yung sobrang burokrasya sa gobyerno natin, yan ang nagpapahirap sa bansa natin. Bakit? Obserba mo sa mga local government unit. Mag-a-apply ka ng isang business permit. Ang daming paikot-ikot, ang daming mga hinahanap. Di ba? Kaya nga, marami sa mga investor natin, mga mamumuhunan dito sa atin, lumalayo. Dahil sa dami mga pulang tape. Kung ayaw naman pula, the red tape. O, di ba? Hindi uusad ang dokumento pag walang lagay. Walang padulas. Kadalasan, amit sa hindi, yan po ang katotohanan sa ating bayan. Bakit? Parang nakasanayan na lamang po na pagka may mag-ayos ng dokumento, kinakailangan si ate, si kuya sa isang departamento ng LGU natin, kinakailangan mapamerienda ito bago magtanghali. Kasi pagka ito'y nagutom, baka makalimutan yung papel. Yan po ang masaklap na katotohanan na kailangan pa mababago ang nasabing sitwasyon sa ating bayan. At sino ang pwedeng mamuno? At sino ang pwedeng manguna? O, di ba? Kaya ngayong pinapanukala na yan, na pinag-uusapan niya sa Senado, ay napakahirap doon sa sitwasyon. Hindi ho tayo tumututol na magkaroon ng extension. Term extension ng sinuman sa barangay. Kung sakali. Kung yan po naman ay magiging kapaki-pakinabang sa ngayon. Di ba? Yan nangyayari. Talagang pakapalan na ng mukha eh. O, di ba? May mga barangay kapitan nagdudunong-dunungan. Kagawad na umaakto na at hindi kasama doon sa lupon, umaakto na maging lupon. Ang dami kasi nagdudunong-dunungan na hindi alam yung function ng bawat isa. Ano ang trabaho ng kapitan? Ano ang trabaho ng kagawad? At ano naman ang trabaho ng lupon? Tagapag-ayos, lupong tagapamayapa. So, dapat yung function na yan, yung division of labor ninyo, dapat alam niyo para-pareho ang iyong trabaho. Ngayon, kung ang isang kapitan, ay sinasabi ko nga, hindi ko man tinatawaran ang kakayahan ng iba. At hindi man nasusukat sa taas ng pinag-aralan. Ang mahalaga, nararamdaman ng isang barangay kapitan yung problema ng kanyang mga nasasakupan, yung kanyang constituents. Pero yung isang kapitan, wala ka lang mataas sa pinag-aralan, ang atupag mo pa ay naandun ka sa sabungan, at pagkatapos pag uwi mo natalo, maitang ulo, maghahanap kung saan makakakuha ng puhunan. O di ba? O kaya minsan yung barangay hall, ginagawang akala mo may session lagi yung mga barangay kagawa na kasabwat ng kapitan, yung pala nanonood sa online sabong. Oh. Oh. Di ba? So yun po ang masaklap na katotohanan. Eh naalala ko nga sa lalawigan ng Rizal dati na isang barangay kapitan sa isang bayan, aba yung
yung paligid ng kanyang barangay hall ay ginawang alagaan ng panabong na manok. Kuyang Arnold, Kuyang Lando, Kuyang Dan, Kuyang Alan. Pagkatapos sa second floor, meron siyang yung terrace na dapat mapakinabangan ng kanyang mga kabarangay. Sinaraduhan, tinakpan, nilagyan ng screen na transparent naman. Kaya lang, kung nasa second floor, paano makikita kung ano nasa ibabaw ng floor ng second floor na yun. Yung pala, mga panabong pang derby. Oh, pero wala na ho yung kapitan na yun. Kaya ako po ito binabahagi lamang sa iba pang mga barangay official natin. Mayroon pong memorandum order ang DILG tungkol sa road clearing, pagtanggal ng mga road obstruction. Kaya yan po ay trabaho ng local government units from governor down to barangay official. Oh, natutupad ba yung memorandum circular na yan? At yan po ay pinatupad nung panahon ng dating Pangulong Digong. At naging aktibo noon yung mga barangay official. Dahil na-alerto sila sa ganyang memorandum circular ng DILG at hanggang ngayon, nariyan pa rin naman yan. Pero ang tanong, yan ba ay ipinapaalala ng ating barangay affairs dyan sa DILG? Yung memorandum circular na yan, yung 2019? Oh. Ngayon, ang binabanggit ko sa inyo kanina, nung una pa lang sa programa natin, implementasyon at enforcement, di ba? Magpapatupad. O, di ba wala? So, nga, obserbahan ninyo, sa Metro Manila, ultimo yung bangketa, wala nang madaanan, ginawang tindahan, ginawang paliguan, ginawang labahan. O, di ba trabaho lang kapitan yan, ng barangay official, ginawang parking ng mga sasakyan. Kaya nagiging inutil itong mga barangay official natin sapagkat hindi nila alam yung batas. At kung alam man nila, maaari may lagay. Pumapayag sila. O kaya hindi nila kaya yung mga siga sa kanilang barangay. Alin sa dalawa eh? Kaya ba ng kapitan na paalisin yung mga obstruction sa kanyang kalsada? O hindi? Kaya kung hindi kaya, eh siguro yung kapitan na mag-resign na sa kanyang pwesto bilang barangay kapitan. Ha? Eh diyan sa Metro Manila, kaya nga diyan karamihan diyan mga zone 1, zone 2. O di ba? Sapagkat isang bloke lang, iba na naman uli ang kapitan. Ilang libo ang kapitan diyan sa Manila. Manila alone, ilang ang barangay zone kapitan diyan. Di ba? Ang dami. Pero tingnan mo, obserbahan mo. Diyan lang sa Quiapo. Talagang hindi ka halos makadaan sa sidewalk. Bakit? Ginawang tindahan. So, anong ginagawa ng mga barangay official natin? Ng kapitan, ng mayor, o sino man na namumuno. Kapag walang matibay na pagpapatupad ng mga alituntunin, mga ordinansa man yan, o memorandum circular man galing sa national, eh walang mangyayari. Diba? Kung ang iniisip ng barangay official ay pagkakitaan lamang ang kanyang posisyon, yan ang mangyayari talaga. Tambak ang basura, nagkalat ang basura kung saan saan, eh wala makikita na improvement. Maliban sa bulsa niya. O, maliban sa pamumuhay nila. O, di ba? So, ganun din. Kasi kung hindi kaya ng kapitan, palagay ko naman nadadaan naman ng mayor yan. Kung aling mga lugar yung may problema. Ngayon, kung hindi nakikita ng mayor, malamang si mayor lagi na nakatago sa kwarto. Paglabas sa opisina, diretso sa bahay. Diretso sa magagarang hotel, kakain sa labas kung saan sila pupunta na magagarang mga lugar. Oh. Kaya hindi alam yung mga problema sa kanyang paligid. Kasi kung hindi nakikita ng barangay kapitan, sa tagal na rin ng mayor ninyo, sa anumang bayan, sa ating bansa, palagi ka makikita niya yung mga obstruction. Oh. Di dapat, sapagkat yung memorandum circular na yun, sabi ko sa inyo nung 2019 pa, yan po, kasama dyan ang governor. O di ba? Sino ba nasa ilalim ng governor? Siyempre, vice governor, mga sangguniang panlalawigan. O city mayors. Sino ba nasa baba ng city mayors? Di ba? Vice mayor, sangguniang panglungsod. Municipal mayors. Hanggang barangay official. O, bakit wala? Huwag niyo sabihin lahat yan wala kayong alam.
ng mga local government official natin sa memorandum circular na yan. Na yan po ay pinagpapatuloy hanggang ngayon. Nung pamalit si dating DILG secretary natin, ngayon kandidato, Binhar Abalos. May mga memorandum circular din yan na sinususugan lang yung mga dati pa at pinagpalakas pa nga eh. 'Di ba? So yung highway ginawang parking area, terminal. Oh. 'Di ba ang unang sasaway diyan ang barangay official? Oh. Ngayon kung hindi kaya ng barangay official, anong gagawin? Di magsumbong kay mayor. Parting kay mayor. Kung hindi kaya ng mayor, di palagay ko susunod yan magsilayas na lang kayo. Pagka ganyan. Wala rin silbi. Kasi ang bangketa, ginawa yan para madaanan ng tao. Ang kalsada para sa mga sasakyan. Ngayon, kung ginawang junk shop, ginawang labahan, paliguan, nilagyan pa ng kubol, o ano ginagawa ng mga barangay official natin? Pagkatapos niyan, kaya nga tuwang-tuwa ngayon ito eh. Kung sakaling magkaroon ng extension ang mga barangay official ngayon, tuwang-tuwa sila. Magpapatuloy ang kanilang mga bisyo. Tayo po hindi tumututol sa extension, term extension ng mga barangay official. Kung talagang nagtatrabaho sila ng tama, nakikinabang ang kanyang mga kabarangay, nakikita ang improvement, development, disiplina. Yun ang maganda. Pero kung ang isang barangay official, pagdating sa opisina, parang nag-U-turn lang, maya-maya wala na ulit, kung saan na pupunta, yung pala nakikipagtagayan na, nakikipag-inuman. O, di ba? Kasi mayroong mga nangyari, mga kaibigan, na isang kagawad, tumakbong kapitan, ay pinalad. Sinaswerte siya eh. Sabi ko minsan ng tao, hindi mo pwede underestimate yung kakayahan ng isa. Sapag kapag ikaw ay sinuswerte, ang kapartner mo dyan ay binubuenas. O, di ba? Kaya nga lamang, kapag ikaw ay nag-ambisyon sa isang posisyon, siguraduhin mo lang nakakayanin mo yung trabaho ng ganong pwesto. Pero kung ikaw mag-aambisyon na maging kapitan, yan yung pala ang inyong intensyon ay parang kumita lang at pagkakitaan yung barangay, sana hindi na kayo nag-ambisyon ng ganon. Ipinaubayan na ninyo sa mga tao na may puso na magtrabaho na ang makikinabang yung kanyang mga kabarangay. Di ba? Kasi napakapangit ng ugali ng ganong barangay kapitan at ang kanyang mga kasabot na kagawad na pagdating sa problema, ang idadaing walang krudo, walang gasolina yung ambulansya. Kailangan mag-provide pa yung nangangailangan makagamit ng ambulansya ng pambili ng krudo. O di ba? So di ba, marami tayong nababalitaan na ganyan at yan po hindi katang-isip. Hindi kwentong barbero. Meron pong totoo na nangyayaring ganyan sa ilang mga barangay. Maaari sa barangay ninyo, sa lugar ninyo, obserbahan ninyo. Kung kayo ba ay nakakagamit ng inyong barangay ambulance kung sakali may emergency, na wala nang kung ano-ano mga hinahanap sa inyo. Doon sa mga barangay official na talagang nagsiservisyo na kahit nga hindi niya sakop na barangay, pag nagkaroon ng emergency, rumiresponde, tumutulong. Yun ang magandang kapitan. Binabati ko nga pala yung barangay kapitan sa barangay San Roque sa lungsod ng Antipolo. Kapitan Anding Kabasbas. Ito po ang sinasabi ko sa inyo na magkaroon po ng sunog sa isang barangay sa Antipolo City ng mga nagdaang panahon. Ibang barangay po, sakop ng barangay San Jose. Pero ano nang nag-responde na barangay fire truck, yung barangay San Roque ng Antipolo, alam niyo kung sino ang driver? Yung mismo sa barangay kapitan. Oh. Kaya ito nakakatuwa ha. Hindi ko po sinasabi na inaangat ito si Kapitan Anding Kabasbas sapagkat siya naman ay last termer na rin. Ang akin lang, maging magandang halimbawa sa iba pa. Na kahit hindi niya sakop yung barangay na nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sunog, nag-responde siya. Siya mismo ang driver ng kalalang fire truck. O saan ka pa? O hindi ba? Nakakatuwa, nakakalaki ng puso. Na tumulong yung ibang barangay official saka kabilang barangay na nagkaroon ng problema. O pagkatapos yung barangay mismo doon sa nasusunugan na yun, wala kumakit ng fire truck ng barangay na yun, ng mga panahong yun. O, kung hindi pa yung mismong fire truck ng city government at ng Bureau of Fire Protection.
Ibig ko sabihin, may malasakit. Ay kung doon sa ibang barangay, nagmalasakit si Kapitan eh. Lalo sa kanyang mga barangay. Yun po ang gusto kong palutangin na issue. Na hindi yung sarili mong barangay, tinatakwil ka. Kaya sising alipin ngayon, yung mga kababayan natin na naniwala doon sa kagawad na tumakbo na nalong kapitan, sa pag-aakala na, kasi yung unang naging kapitan, talagang hands-on. Yung pag sinabi natin hands-on, kahit nasa bahay, natutulog, pag pinuntahan ng mga kababayan nila, talagang gumigising para tulungan kung anong kailangan tulong ang kanyang kabarangay. So, naghanap. Talagay, sa bagay mga kaibigan, talagang bahagi ng demokrasya naman talaga eh. Choice nila yung gusto nila eh. O, sige. Nanalo yung kanya lang hinanap. At sinuportahan ng kagawad. O, ano nangyari ngayon? Pagkatapos ng isang taon, na makapwesto,